man once gave a great banquet and invited many. And at the time for the banquet, he sent his servant to say to those who had been invited, "Come, for everything is now ready." But they all alike to make excuses. The verse said to him, "I have bought a field and I must go out and see it." These have an excuse, and another said, "I have bought 5 yoke of oxen and I go to examine them." These have an excuse. And another said, "I have married a wife and therefore I cannot come." So the servant came and reported these things to his master. Then his master of the house became angry and said to his servant, "Go out and quickly to the streets and lanes of the city and bring the poor and crippled and blind and lame." And the servant said, "Sir, what have you commanded has been done, and still there is room." And the master said to the servant, "Go out to the highways and hedges and compel people to come in that my house may be filled." Sa mga nandito po na nakapanood ng Back to Church Sunday and also sa nung nag-preach si Pastor, alam ko aware na po kayo sa The Great Banquet na story. Ang title po ng topic ko is Consistency and Focus. Sa ginawa po natin, makikita po natin kung yung audience is nakafocus dun sa ginagawa ko. Then, if attentive sila, kung makukuha ba nila ng tama, then, through dun sa pagiging consistent, ginawa ko po siya ng 5 ways na gagawin. Then, alam po naman natin na mahirap maging consistent. Kasi unang-una lahat, pag consistent, dapat nandun yung integrity. So, tatanungin ko po yung about sa sino po dito nagtatrabaho? Ngayon, for the whole week, nakakapasok pa kayo ng on time? On time. Yan, on time. Always. Next. Always. Sa mga mga nandito nagpa-process, sino dito nakapag-devotion for the whole week? Taas kamay. Always? Yan. Always. So, doon makikita natin is consistent. Diba? Pero, number 1 question is, paano ka maging consistent? Pero, bago pa tayo mag-start sa pagiging consistent, meron po ako nakita dito sa topic po ngayon na kung ano yung laman ng banquet. Ngayon, yung master daw, siya si Jesus Christ. Then, the great banquet is the kingdom. God is inviting us to come to His kingdom. Dun sa mga na-experience si Lord na through dun sa devotion, sa prayer, sa pang-araw-araw, alam natin na yung kingdom ni Lord is nararanasan natin. Then, yung servant, nung sinabi ko po ito kay Pastor, sabi ko, gusto ko ma-highlight yung servant, pero ang pinaka-main point dito is yung master, si Jesus Christ, yung nag-invite. Pero sino ba yung servant? Diba? Paano siya naging consistent? Then, paano niya nakuha yung consistency ng master? Diba? Yung servant ay tayo po yun. Pero, in order for us to be consistent, my first point is preparation. Sabi nun sa verse 16, na dito, ayan, but it said, "A man once gave a great banquet and invited me, and at the time for the great banquet, sent his servant to those who had been invited." So, nakita natin yung master na preparado na. Dahil, ang goal niya is, dun sa mga tao is, hindi lang sa makakilala or makakain dun sa banquet niya, kundi, ma-experience yung gusto niyang ibigay. Diba? Then si Lord, alam naman natin na si Lord is willing to give freely. Pero, ang problema kasi, kapag yung tao is hindi preparado, 100% yan sablay. Diba? Doon sa sa master side nakita ko, Jesus Christ focused on salvation. Kaya si Lord nag-held ng great banquet is para yung mga tao ma-experience
experience yung salvation na binibigay niya. Proven naman po yun sa verse na John 3:16. Nakita natin kung paano prepare ni Lord yung bawat trials na pinagdaanan in order for us to save. Then, paano nag-prepare yung servant? Diba? Sabi sa Proverbs 6 verse 22 na yung kung ano yung sinabi ng master, yun yung ginawa. Diba? Ang sabi ng master, go out. Diba? Go out and invite. Dahil alam ng servant na kailangan niya mag-invite, then prepare niya yung sarili niya. Ano ba yung mga kailangan mong gawin? Diba? Alam naman natin dito, sa mga nagpa-process, kailangan ng 3 P. Ano yung 3 P? 3 P sa process na. Kala ko, Bible. Bible, ballpen, notebook. Yan, di ba? kala ko rin P. Ayun, nakita na dun sa sinabi ni Jessica, in order for us to prepare, kailangan natin ng mga gamit. Kailangan natin maging preparado para maging handa tayo dun sa mga gagawin natin. Diba? Then nakita natin yung service. Sinip niya yung sarili niya. Prepare niya yung sarili niya dun sa goal kung ano sinabi ng master niya. Na, you need to go. Diba? Go. Ano ba yung gagawin ko? Lalabas ako, mag-i-invite ako, may handa yung master ko, kailangan mag-isama ko sila. The next is, the second point is perseverance. Nakita ko dun sa master, tsaka dun sa servant, meron silang perseverance. Yung perseverance, yun yung tipong kailangan magawa ko. Kailangan na kahit na anumang trials yung kaharapin ko, anuman yung mga challenges na dumaan sa akin, kailangan magawa ko. Unang balik ng servant, wala siyang invite. Nakita naman natin, di ba? Doon sa 3 tao na na-invite niya, may nabiling baka, inasal, hindi pwede. Diba? Proven naman yun sa mga nag-invite dito. Ano lagi sinasabi pagdating na sa atin? Ay, hindi pa ako tapos sa labahin eh. Hindi pa ako nakakapaglaba. Ay, sorry, may lakad ako. Pasensya na. Ay, pre, pass muna ako. Kasi, parang hindi pa ako ready. Diba? Excuses. Pero, huwag tayo mapanghina ng loob. Diba? Sabi nga ni Lord, perseverance. Kailangan magkaroon tayo ng perseverance na kahit na dumating yun tayo na ilang beses tayo ma-reject, invite lang. Sabi ni Bishop Oriel, hindi pumayag, isa pa. Hindi ulit pumayag, isa pa. Hindi ulit pumayag, isa pa. Diba? Sa mga nag-aaral, alam naman natin na nung una, sabi ng first quarter, high school, nagkaroon tayo ng 17 na grade. Diba? Papayag ba yung mga high school student dito na hanggang 70 hanggang 4th quarter? Hindi, di ba? So, isa pa. Kailangan mataasan ko yung una kong nagawa. Doon sa, sa side ng master, diba? Nabanggit naman ni Kuya Jeff kanina yung amazing faith. Meron siyang faith doon sa servant niya na makaka-invite siya. Meron siyang faith doon sa tao na darating na mapupuno to. I prepared this great banquet kasi alam ko na may darating. Alam ko na may papasok. Alam ko na may experience nila ko. Ano yung hinihanda ko? Ngayon, sa side naman ng servant, ano yung meron yung side na servant? Sabi ng servant, I will take no prize. Diba? Yun yung sinabi sa kanya ng master, then yun yung ginagawa niya. Hindi ako magpapatalo sa rejection. Sige, tatanungin ko ulit. Sino dito na-reject na nung nag-invite? Anong pakiramdam? Ayun. Masakit. Nakakalungkot. Kasi ilang beses mo na siya in-invite, di ba? Then sasabihin niya sa'yo, may laba, hindi pwede, may nasikaso ko. Pero, tingnan natin yung servant na
ginawa niya is, I will take no for an answer. Hindi porket na-reject ako ng ilang beses, hindi na ako titigil. Diba? Next is persistency. Ano ba yung persistency? Ang persistent daw na tao na natutunan ko doon sa subject namin na isa sa school, kailangan daw kapag meron kang boss na kausap, kung ano yung sinabi niya sa'yo, dapat malinaw mo na gagawin. Though na mahirap, though na nagkamali ka nung una, ako, alam ko sa sarili ko na nung post-encounter, kulang-kulang devotion. Sino dito kulang-kulang devotion ng post-encounter? Aminado ako doon, hindi ako, doon. Yung tipong, Perfect food. hindi, okay lang yan. Ano naman, isa pa lang naman eh. Tapos, may book report. Hindi. Pwede naman daw pagpasa ng kahulihan, di ba? Pero, yung persistent daw kasi, though na noong una, sumablay ka, o ilang beses ka nahirapan, di ba? Alam naman natin dito sa nagpa-process, mahirap nung una na mag-devotion, magpasa ng requirements, di ba? Pero, di ba, pinakita ng servant how persistent he is. Ganon din yung master na unang try, walang sumama. Pero, nung pangalawa, may sumama. Nakita natin, di ba? Sabi niya, nagalit yung master. Go out quickly to the streets, lay to the sea. Bring in the poor and crippled and blinding. And then the servant said, Sir, what have you commanded in speed and still there is. Diba? May outcome. Kasi, diba? Nagpreparado siya nung una. Though na-reject, pinakita niya yung perseverance. Then, naging persistent siya. Hindi, I will take no for an answer. Hindi porket na-reject ako nung una. Hindi porket nahihirapan ako. Hindi ko nagawa. Nag-fail ako. Gagawin ko pa rin. Diba? Kasi, command eh. Diba? Kami, personally, sa cell group, lagi sa amin sinasabi ng pastor. Nung una, kumusta devotion mo? Ayun, pastor, kangaroo. Kaya naman, yung ibang tanong ni pastor, kumusta yung spirit mo eh? Pastor, naglayo kami mga nakarang araw, medyo hindi kami okay. Pero, dahil si pastor, lagi niyang nire-ready pag nag-start ng cell group, nandun yung perseverance niya na one day na matututunan namin na ganito yung ma-embed sa amin yung tinuro sa kanya ni Pastor Lito, yung pagiging true disciple, pag nakakompleto ng devotion. Ganon din yung persistent niya na though na kadalasan, hindi minsan, late kami, dahil na isang beses, kulang kami, diba? Bibihira lang kami makompleto eh. Pero, nakita natin, diba, kay pastor, then evident dun sa master and dun sa servant na kailangan mapuno. Dumaan yung maraming beses na rejection nung una. Pero tandaan nyo, sabi daw, yung tipong nagpapatuloy, tsaka may nakakamit. Yun lang yun ang tatapos. Sabi nga ni Pastor Lito, ni Pastor Mel, mga leaders natin, hindi pinapalakpakan nyo na pinton. Pinapalakpakan nyo nakatapos. Diba? So, in order for us to be consistent, and in order for us to have the focus, we need to prepare ourselves. I-prepare yung sarili natin bago tayo yung larga ng larga. Kailangan, nandun yung perseverance natin na hindi tayo magpapatalo doon na maraming rejection yung mangyari. At nandun yung persistency natin na kailangan magawa natin. Though may ibang failures, ganyan. Pero kailangan, alam ko magagawa natin. Can I ask everyone to stand